pera kung walang tinatago ito si Romualdez? Isipin niyo mabuti. Nagtatanong tayo. Kung wala itong kinalaman sa flood control, bakit may i-expose ito si Mabanta? Sige nga, isipin niyo talaga mabuti. Ano ang koneksyon ni Martin Romualdez sa flood control at bakit siya natatakot dito i-expose? Oh, isipin niyo nga mabuti. Ito napakahirap. Ang tinatanong yung amo niya, tinatanong siya kung kilala ng amo niya, ituturo na naman. Ang ito, aray ka! Nga siya, tapos ano siya ng asylum. Paano po ba? We will await the decision of the French government kung magagrant yung kanyang asylum. It is now incumbent upon this administration to oppose. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo, si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Dahil hindi kayang tibagin si Bibi Sara, ito na naman sila. Nagpapakalat na naman sila ng panibagong istoryahe. Meron silang sinasabi, nagbabayad daw at binabayaran daw itong si... Anong pangalan nito? Yung extortion daw, parang nag-extortion daw kay kay Martin. Sino ba ito si Matibag? Hindi, Matibay. Hindi Matibag. Sino ba ito? Simpleng katanungan. Ang tanong kasi, sino ba si Franco Mabanta? Sino ba si Franco Mabanta? Sige, tanong ko sa inyo. Pag-usapan natin ngayon itong kumakalat na balita na naaresto raw itong si Franco Mabanta dahil di umano humihingi ng pera dito kay Martin. Awan niyo magpinsan, dadamay niyo na naman si Bibi Sara. Ito masaklap, inuugnay nito ito si Franco kay Bibi Sara na naman. Maging ano nga kayo? Lumaban kayo ng parehas dahil hindi nyo kaya ma-impeach si Bibi Sara, may panibagong script na naman kayo. Hindi, may tanong lang si Franco Matibag ay isang social media personality, digital strategist at political commentator. Siya yung panahon na tumatakbo ng presidente ito si nakakalimutan ko na pangalan mo. Si Junior. Tao nyo yan Tapos i-connecta nyo sa mga Duterte na naman. Dahil ito kita nyo yung survey. Presidential Survey 2028. Ang layo ng diferensya ng 43 sa 27. Malayo ang diferensya ng 43 sa 19. At malayo ang diferensya ng 43 sa 5%. Sino itatapat nyo? Sige nga. Sino? Kaya gumagawa na naman sila ng napakapangit na eksena at sasabihin, tao ng mga Duterte, itong si Franco. Sino ba boss ni Franco? Ang boss ni Franco, ang nagpapasahod dyan nung taon na pinapaganda nila ang pangalan na ito ni Bongit. Sila Bongit. Nakilala siya noong 2022 election bilang bahagi ng online political campaign. Na sumusuporta kay Ferdinand Bongbong Marcos. Napahiya na kayo. Diba? Si Marcos ang amo niya, bakit sinasabi niyo tao ni Bibi Sara? Dahil may nakikita tayo, inuugnay na naman itong iskandalo nito kay Bibi Sara. Ang sabi nila, mali-mali ang sinisilip nyo. Ito naman palang 35 million. Extortion. Wow! Kung kayo magsasabong magpinsan, alisin nyo yung pangalan Duterte, alisin nyo si Bibi Sara. Gumagawa kasi itong mga kasama na eksena na naman. Sino ba si Franco Mabanta? Aktibo sa social media, Facebook, YouTube at iba pa, kung saan naglalabas ng opinyon tungkol sa politika at mga issue ng bansa. Bakit siya trending ngayon? Inaresto siya ng National Bureau of Investigation, kaugnay ito ng alleged extortion laban kay Martin. Kung halimbawa, humihingi siya ng pera kay Martin. Sino ba amo niya? Bakit kailangan iugnay si Bibi Sara? Wow! Talaga ba? Pero siyempre, bago natin ipasok yan, at talakayin yung mga
mga nakakatawang eksena nila, mga hindi ka panipaniwalang script, sang like, sang share, samahan mo na subscribe, all gusto tayo dyan. At siyempre, nandyan lang po yung join button. Pumindot lang kayo, makakasali na kayo sa komunidad natin. At doon sa shoutout segment natin, naku, salamat po at talagang na-appreciate nyo yung pag-shoutout natin. Sa dulo, baka isa ka na sa shoutout natin. Ipasok natin ito. Bakit inaresto? Ano yung kanyang eksena naman dito? Bakit siya inaresto? Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang social media personality na si Franco Mabanta at 4 na iba pa. Dahil umano yan sa pambablackmail kay dating Speaker Martin Romualdez. Para nga sa iba pang detalye, live mula sa NBI headquarters sa Pasay City, may express report si Gio Robles. Gio, ano bang mga reklamo ang isinampa mismo kay Mabanta? Nikki, extortion o pangingikil ang reklamong kinakaharap ni Mabanta at 4 na iba pa. Ayon sa NBI Organized Transnational Crime Division, sinubukan umanong kikilan ni Mabanta si dating House Speaker Martin Romualdez. Humingi umano sina Mabanta ng 350 million pesos kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng sensitibong impormasyon na nag-uugnay sa kanya sa isang flood control project. Kita nyo? Bakit ito? I-analyze nyo. Maigi ha. Bakit? Bakit humihingi ito si Mabanta kay Romualdez kung walang merong? Baka may tinatago talaga. Kasi hindi magbabalak humingi ito si Mabanta ng ganong kalaking pera kung walang tinatago ito si Romualdez. Isipin nyo mabuti. Nagtatanong tayo. Kung wala itong kinalaman sa flood control, bakit may i-expose ito si Mabanta? Sige nga, isipin nyo talaga mabuti. Ano ang koneksyon ni Martin Romualdez sa flood control at bakit siya natatakot dito i-expose? Isipin nyo nga mabuti. Kung wala ka naman tinatago, tinatanggi nila. Wala akong kinalaman dyan sa flood control. Wala akong kinalaman dyan. Bakit siya natatakot? Ngayon, ito lumabas. Matinding matinding revelation to. Kung wala ka naman talaga kinalaman, bakit ka natatakot? At saka bakit magbibigay? Ang tanong. Sige nga, bakit ka magbibigay ng pera kung idadawit ang pangalan mo at alam mo naman sa sarili mo na wala namang ganun talaga? Kung ako, hayaan ko na lang bakit ang pangalan ko. Di sirahin mo pangalan ko. Wala naman talaga ako ginagawa lalabas naman sa investigasyon. Yun, may takot. Bakit? Baka totoo. Tuloy. Launan, ibinaba umano sa 300 million pesos ang hinihingi ni Mabanta na babayaran sa 4 na tranche o 4 na hulugan na tig 75 million pesos. Naaresto sila Mabanta sa isang exclusive village sa Pasig gabi nitong Martes, May 5. Nakipagkita sila Mabanta sa isang agent na nagpanggap na tauhan ng dating House Speaker. Nang matanggap ang marked money, dito na gumalaw ang mga operatiba ng OTCD. Sumama ang News 5 sa operasyon kagabi. Doon nga, sinubukan natin silang makapanayam, lalo na si Mabanta, pero itinanggi nila. Kanino itong mali-malitang pera? Sige. Kanino yan? Di napapatunayan, meron talagang mali-malitang pera. 17 million. Kung ikaw ay kongresista at wala kang dinorobo, mahirap kang makakuha ng 17 million. Bakit nila na-produce yan? Sabihin natin mark money. Sabihin nyo, peki yan? Peki yan. Nako. Di gumagawa kayo ng istoryahe. Di ba? Mark money, ibig sabihin tunay yan. Ngayon, ang ginawa dito, siguro, nagkakaroon ng tablahan yung magpinsan, ginagawa na ho ng kwento. Di ba? Saka kung hindi naman talaga ikaw ang dumodorobo sa mali-malitang pera sa flood control, bakit kailangan mo magtago? At bakit kailangan mo ngayon makipag-usap dito kay Mabanta para hindi ma-expose ang pangalan mo? Baka nga totoo. Napapatanong lang si Aling Ledesma. Paratang. Mismo ang kampo ni Romualdez ang dumulog sa NBI para magreklamo. Dating commercial model at kasalukuyang founder, may-ari, CEO ng isang online media platform, si Mabanta. Nakatakda silang isa-ilalim sa inquest proceedings ngayong araw at kasabay niyan, alas 11, maya-maya ay magkakaroon
ng press briefing mismo si NBI Director Nako, yan na. Malamang to, iugnay na naman to sa ano eh. Kasi ito may patama na naman. Ewan ko patama o talagang ano. Meron silang pinapakitang litrato. Sino daw ba ito si Mabanta? Si Franco Mabanta. Meron siyang pinakita dito. Kasama si BP Sara. Bakit kasama si BP Sara dyan? Kung yan ay noong 2022 at unit team pa sila, natural, makikita yan doon. Kasi, siyempre, ipapanalo yan. Ni Mabanta. Kasi sabi dito, social social media director, ano pa siya? Commentator, reactionista, aktibo sa social media at kung ano-ano pa. Kung halimbawa, ito ay nagtrabaho dito kay Bonget at para i-boost si Bonget noong 2022, malamang may picture din si BP Sara dyan kasi naging part siya ng unit team. Panibagong istorya, panibagong kwento. Ano namang kwento rito? May reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya ng kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta doon sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos? Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisip. Kilala po ba? Kilala po ba ang tanong, kilala po ba ng Pangulo itong si Franco? Hindi po siya kaibigan. Ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Kita nyo na, eto na siya. Ano na naman yung pakulo mo, te? Ang tinatanong sa'yo, kilala ba ng amo mo itong si Franco? Naglabas ka na naman, ikuugnay mo na naman yan eh. Anong hirap sa'yo eh. Oo. Ang laki ng galit mo sa mga Duterte, no? Tatanong lang kami huwag ka masyadong baka mamaya magbalat sibuyas ka. Eto na. Eto napakahirap. Ang tinatanong yung amo niya, tinatanong siya kung kilala ng amo niya, ituturo na naman. Ang ito, aray ka! Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Huwag nyo kami isegue. Ang tanong ng media sa'yo, yun ang sagutin mo. Paandar mo yan eh. Sa bagay, bida ka dyan. Pero tingnan mo ang reaksyon ng taong bayan sa'yo. Kwento mo yan eh. Ikaw ang nagsasalita dyan. Karapatan mo yan. Pero, pag tinanong ka ng tanong na maayos, huwag mo ilihis ang sagot. Sa atin naman, nagjojoke Tigilan mo na pagjojoke, hindi maganda yan. Kita nyo? Wala Ito talaga. nga po si Harry Roque. Kita nyo? Kita ka na niyan. Galing siya. Ito yan Akala naman niya, nagpakita naman siya ng panibagong picture. Pag ikaw ho ay politika, marami ka ho makaka-encounter na nagpapakita sa'yo. Lalong-lalo na noong panahon na okay pa sila ng kanyang ka-unit team. So ngayon, bibigyan nyo kami ng kwento. Hindi naman yun ang tinatanong sa'yo, pero sinasalplak mo sa media na ano to. Ano ibig mo sabihin, ate? Nagtatanong lang ho kami, ha? Kasi kung hindi kayo susupalpalin, ganyan na ipapamukha nyo sa taong bayan. Nakakaawa yung mga maniniwala sa inyo. Sige, i-review yung video. Ano ang tanong? Iba ang sagot niya. Tayo ay nagre-reaction lang. Baka magalit ka, ate. Kasi kung ganyan ang papakita mo sa taong bayan, parang galit na galit ka sa mga Duterte. Inaway ka ba ng mga Duterte?
O dahil natatakot kayo pagdating ng araw sa Duterte? Yan ang tanong. Tanong lang ho. Minsan, gamitin din natin ang inyong pag-aanalisa. Ang tanong sa kanya ay maganda at maliwanag. Ang problema, nalihis ang sagot. Nagpakita pa ng kung ano-ano. Eh di wow! Okay, pasok natin. Dito tayo sa usaping ano. Oh, ito pa lang si Pinky, eh may panibago na naman siyang issue. May panibago na naman siyang pakwela. Ano yung Kuya Goods? Kasi dito, sinasabi niya, na inimbitahan niya na raw pala si Martin. Uya, totoo yan? Huwag kayong mag-joke. Hindi maganda. Si Congressman Romualdez, uulitin ko po, formal na inimbitahan ng komite ang dating speaker. So, ano nangyari? The committee extended invitations to Representative Romualdez and other members of the House of Representatives whose names were mentioned during the hearings through the office of the current speaker, in keeping with established interchamber. Isang mali na naman yung pagbibigay nyo ng impormasyon. Ang usapin dito, bakit hindi mo imbitahan sa Blue Ribbon? Ngayon, isusupalpal mo sa taong bayan na inimbitahan na sa House. Hindi yun ang tanong eh. Hindi yun ang usapan eh. Hindi yun ang gusto ng tao. Dahil kayo, nagsalita na si Saldico, nagsalita na 18 Marines, nagsalita na kung sino-sino, bakit wala kayong kilos? Imbitahan nyo naman sa Blue Ribbon itong si Martin. Bakit hanggang ngayon? Tapos ipapamukha mo na naman ito, inimbitahan na ng House. O ano nangyari? Sa ngayon, bida ka dyan sa impormasyon mo na yan. Ang hinihingi sa'yo, ni Senador Marcoleta at siyempre ng taong bayan, imbitahan mo naman para makita naman kung ano isasagot. Isalang nyo sila. Yung 18 Marines, kaharap si Romualdez. Pwede ba? Kung pwede, di sana pagbigyan nyo na. O, para wala nang masyadong paeklat. Eh kaso, eto na naman tayo, inimbitahan na naman daw. Courtesy. These invitations were declined, with the exception of Representatives Toby Chanco and Leandro Leviste, who voluntarily appeared before the committee. It must be emphasized that no member of Congress has ever been subjected to a subpoena by either chamber. Bakit? Siyempre, nagpapasahod yung amo. Alam nga namang susunod dun na sa mga tauhan. Hindi eh. So ngayon, nasa inyo ang beat. Nasa inyo yung galaw. 'Di ba? Blue Ribbon Committee. Bakit ayaw nyo? Mga senador kayo. Ibig sabihin, hindi mo kaya? Bakit si Senador Marcoleta kaya? Kaso nga lang, naagaw yung beat. Bakit pinilit nyo kasi agawin yung beat? Wala naman pala kayong kakayanan. Kasi, kung gagawa kayo ng pangalan at magmamagaling kayo, hindi na ho kayo maggagaling-galingan pa. Laos na agad kayo dahil hindi nyo kaya yung ginawa ni Senador Marcoleta. Ando na, natumbok na kung sino yung malaking isda Wala, pinagtakpan Tapos ito, magbibida-bidahan sila. Galing nyo rin, ano? An act would risk undermining the balance and mutual respect that define bicameral relations. Suppose we follow such ludicrous suggestion made by one of our colleagues. Ang mangyayari po, si dating Speaker Romualdez ang magiging kauna-unahang kaso na sasalungat sa umiiral na interparliamentary courtesy. Ngayon, alam niyo bakit gando nagsasalita na to? Wala na, ipit na yung mama Bakit daw lagi siyang tinitira at hindi niya kayang ipatawag? Kasi kung kaya mo ipatawag, matagal nang humarap yan. Kasi meron natang tinatago. Yan ang tanong. Ni Senador Marcoleta, nagtataguan na ba tayo dito? Kasi kung gusto. Kung ayaw, napakadaming dahilan. Sobra-sobra sa dahilan. Bakit hindi nga kaya? Hindi nga natin alam. Tanong nga natin dito. Si Senador Marcoleta, pag siya tinanong mo, kaya niya. Bakit ito hindi kaya?
namang kapwa nating senador na iimbitahan o isusubpina sa pagdinig ng Kamara. Halimbawa, may isyuhan ng imbitasyon o subpina ang ating kasama na si Senator Marcoleta ng House Committee on Justice if hypothetically mayroong investigasyon sa Kamara ukol sa kanyang di umano'y manumalyang statement of contribution. Ayan ka na naman. Sinalungat mo na naman ang issue. Ang issue lang sa'yo, ang pinupuko lang sa'yo, makinig ka. Ang pinupuko lang sa'yo, bakit hindi mo nga magawang imbitahan si Martin? Ipinapasok mo na naman yan eh. Gusto nyo naman pa imbestigahan. Tapos nasa Comelec, tinapos na ng Comelec yung issue na yan. Okay na. Andiyan ka na naman. Gusto mo na naman paimbestigahan dahil mayroon daw di umano. Yan ang sabi niya. Election contribution fund o sa pondo sa pangampanya. O yung mga tawag doon, donation. Tapos na ho ang usapin yan. Huwag nyo na ilihis. Mapapahiya lang kayo. Hiyang-hiya na nga kami sa inyo. Kami na nahihiya sa inyo. Bakit hindi nyo mailabas-labas sa Blue Ribbon yung amo nyo? And expenditures of SOSE. Handa po ba ang liderato ng Senado at si Senator Marcoleta na baliwalain ang interparliamentary courtesy na umiiral mulat sa poll sa Kongreso? Lagi yan ang sinasabi mo sa interparliamentary na yan. Hanggang nakalabas ng bansa si Saldico. Yan ang sinasabi mo. Hindi pwede kasi may interparliamentary tayo eh. Di ba? Merong ganun eh. O, nakalabas. Hindi na makabalik. Anong gagawin nyo? Sablay. Dinaan nyo lang sa kwento nyo. Ayan ang mali. Di ba? Ngayon, pinipilit niya itama yung mga baluktot niya mga sinasabi. Sino pa maniniwala sa inyo? Wala na hong maniniwala sa inyo. Kung dati, nung sinabi ni Senador Marcoleta, imbestigahan dito, imbestigahan, di sana okay. Ano ba gusto ng taong bayan? Gusto ng taong bayan, ilabas nyo yung the big fish. Imbestigahan nyo kasi lumabas na yung 18 Marines, si Gutesa, at si Saldico, nagsalita na rin. Mismo si Romualdez, nagsalita na rin. Bakit wala pa rin sa'yo? Ano ba problema mo? Ano ba problema nila? Ano problema nila sa'yo? Ang sakit nyo sa ulo. Ang sakit nila sa ulo. Bakit? Ang titigas ng ulo nila. Yun lang naman ang gagawin nilang trabaho dyan eh. Para mapabilib mo ang taong bayan at mabalik ang respeto sa'yo, paatinin mo si Romualdez dyan. Okay na. Okay na. Mapatin mo lang si Romualdez. Tapos noon, magtuturo na si Romualdez kung sino. Naku, baka may maituro na chairman ng ano. Aray mo. Dito, may banat na naman siya. Meron siyang tawag dito. Senators na kasama sa committee report nyo, particularly sila Senator Shi, Senator Joel, Senator Jenggoy. Are you in Well, speaking terms or nagkakatampuhan ba, sir? I will not blame them, but I have a duty to perform. Kasi Aray mo. kung puro pakikisama na lang all the way, huwag na lang tayo mag-hearing. Kita mo, lumabas din sa bibig mo. Eto ang usapin dito, magnanakaw sa kaban ng bayan. Tapos yan ay ipapaliwanag mo. Puro pakikisama na lang, wag na tayo mag-hearing. Talagang gawin, pangangatawanan mo talaga na wag na mag-hearing. Ay, tuloy mo, bala Maintindihan ka. ko naman where they're coming from. Yung iba, parang hunos-dili na bumate. Yung iba, hindi ako kinakausap. Hindi ka talaga kakausapin. Kakausapin ka pa. Last na lang po for me. Sir, yung may we know kung ilang hearings pa and what is the possibility, sir, na makaharap pa si Zaldico knowing na nasa France nga siya, tapos nag-ano siya ng asylum? Paano po ba? We will await the decision of the French government kung mag-grant yung kanyang asylum. It is now incumbent upon this administration to oppose the application for asylum. Kasi hindi naman hindi naman yun siguradong ma-approve eh. Even yung kay dating Secretary Roque, wala naman Paano nyo nasabi? Paano masabi? Nakakatawa siya, no? Nagbibigay kagad kayo ng conclusion na hindi mag-grant. Paano nyo nasabi yan? Paano kung halimbawa, bukas na-grant na dahil sa ganitong sitwasyon? Wala na.
Hindi niyo na mapapatawag. Hindi kagaya na sinasabi ni Senador Marcoleta na pwedeng via Zoom. I-aposte lang. Bakit hindi niyo magawa? Kasi may mabubunya, ganon. Sigurado na yung asylum magagrant. Kasi kung ang best I think yung best case nila para mag-grant yung persecution. Pero kung ganyan, so challenge ito sa government to really Wala ho magagawa ang amo nyo. Diba? Humingi na siya ng tulong doon sa ambassador ng Czech Republic. Ano sinabi? Wala si Saldico sa Czech Republic. Nasa si Saldico. Hindi namin sasabihin. Hindi nila sasabihin. Kasi usapin ng ano yan eh. Ang isang tao na nag-aalanganin ng kanyang sarili sa kanyang bansa ay talagang aalagaan niya ng ibang bansa. Kahit naman ikaw eh. Diba? Ngayon, ito ang tanong. Isa lang naman ang gusto ng taong bayan at gusto ni Senador Marcoleta. Kahit hindi nyo mapauwi si Saldico, pwede siyang humarap via Zoom. Problema, ayaw. Nino? Hindi natin alam. Sino? Baka may pumipigil. Bakit? Baka kasama siya sa pumipigil. Nang ano? Baka may mali-maleta, sabi ni Aling Ledesma. Yan ang mahirap. Kaya siguro, sabi ni Senador Marcoleta, baka nagtatago-taguan na tayo dito. Mahirap po. Parang mahirap lusutan kung ikaw ay may kinalaman. Bakit? Marami magtuturo sa'yo eh. Diba? Nakikita ka sa helicopter. Magkatabi kayo ni Tutasin. Yung helicopter puno ng kontrobersya. Andun daw nakalagay yung mali-maleta, di umano. Sabi ni Aling Ledesma. Baka nga, aba, yan ang mahirap. Baka nga nagkakaroon ng tagu-taguan. O kaya, bulaga, pikpak-bu, aray mo. Sarap ano, pag mali-malita at pag nabubuking na, sige lang, kahit magsinungaling, okay lang. Pero universe na ho at talaga ang pumipilit sa katotohanan. Ngayon, pag upo ni Bibi Sara, yari kayo. Galingan nyo ng gusto para hindi makaupo si Bibi Sara dahil pag nakupo si Bibi Sara at matapos ang kanyang mga ginagawa sa kanyang mga panggagago, pangdodorobo, panggaganto, tapos ka maliligayang araw ng mga dorobo. Oppose yung application for asylum. And if and when he is returned to the country, doon ko plano na i-confront siya doon sa mga Marines. Kasi after all, kung yung 18 Marines ang papatawag natin, nanggagaling lang naman yung sinasabi nila kay Saldico eh. So, Bakit hindi mo paniwalaan yung sinasabi ni Martin? Di ba lumabas si Martin? Ano ba sabi ni Martin? Sige nga. Kung ako iipitin nila, sasabihin ko lahat kung sino. Damay-damay na to. Bakit hindi mo banggit ang pangalan mo Romualdez dyan? Sige nga, tuloy. there's no point. Pero sir, kasi 'di ba yung pag nag-apply siya ng asylum, habang hindi na bibigyan yon ng desisyon, hindi siya pwedeng pauwiin, sir. 'Di ba? Tama. Yun yung sinasabi ng Yeah, French Saka government. hindi pwedeng arestuhin. So I posited a legal question to my staff as we were discussing or preparing the partial committee report, the chairman's progress report. Sabi ko, scenario, what if in-invite natin si Saldico and he agreed and went to the Philippine Embassy in France. Doon siya nag-testify under oath. Question, kung merong mag-move to cite him in contempt of the committee, tapos may mag-move na i-place siya under arrest, can we order the embassy personnel to put him under arrest and detain him there? I haven't gotten a parang categorical answer. Sabi ko, pag-aralan nyo. Kasi it might come to that because since Saldico knows that he cannot be arrested by the French government, but the Philippine government, and mind you, the Philippine embassy grounds in France or anywhere in the world, any country in the world for that matter, Philippine territory yun eh. And kaya nga inoobliga natin yung magte-testify na nasa loob ng embassy para may jurisdiction. Di ba yung sa mga commission on appointments na confirmation hearings,
we require them to be present inside the embassy para maging valid yung kanilang testimony. But the question is, this is a different matter kasi meron possibility na mag-contempt at Hindi yan kasi ang pinag-uusapan. Matagal pa yon bago mapauwi. Yan si Saldico na yan. Matagal pang usapin yan. Ang usapin kasi, Mama, sana na lang naintindihan mo yung sinasabi ni Senador Marcoleta. Ang usapin kasi, pwede namang magtestimonya si Saldico kahit nasa ibang bansa. At pwede niyang humarap via Zoom. Ang tanong, bakit kasi hindi mapaharap itong si Martin? Kung si Saldico ay humaharap, kung 18 Marines ay humaharap, at si Gutesa ay humarap na rin, noon, pwede naman siguro ipatawag mo si Martin at harap-harap sila. 'Di ba? Siyempre, magtuturo na si Martin yan. Baka maituro niya na rin lahat-lahat. Kaya siguro, wala tayong magagawa kung talagang nililihis pa rin yung usapin patungkol kay Martin. So anyway, for the meantime, dito tayo magtatapos. At siyempre, yung shoutout segment natin, talagang marami ho ang nagpapa-shoutout sa atin. Simulan na natin. Ito mula kay Yolanda Venancio. Lagi po siya nanonood sa atin mula Muntalban, Rizal. Shoutout po. Joey X. Shoutout po sa inyo. Marie Chris de Guzman. Shoutout po. Oo. Gines Manlapig. Shoutout po sa inyo. Restitu Tomerintina. Restitu Rementina, shoutout po sa iyo. Mamalu Mix Vlog, shoutout po. Hong Kong, lagi siya nanonood. Angeles Supan, shoutout po sa inyo. Marisa Bancud, shoutout po. Felin Limana, shoutout po sa inyo. Ramon Reyes, shoutout po sa inyo. Marciana de la Cruz, shoutout po sa inyo. Vin Agustin, shoutout po sa inyo. Angie Arcibal, shoutout po. Ma'am Karen Panganiban, shoutout po. Rosita Nuas, shoutout po sa inyo. Lourdes Marti, shoutout po sa inyo. Romy San Bakar Coma, shoutout po sa inyo. Krafi Sinyong Official, shoutout po. Rebecca Torres, shoutout po sa inyo. Gloria Edward, shoutout po. Ben Pakwing, shoutout po sa inyo. Nelson Duccio, shoutout po. Adelita Milamo, shoutout po sa inyo. Venacolita, shoutout po sa inyo. Neil Banya, shoutout po. Baby Lou, shoutout po sa inyo. Armaldo Velasco, shoutout po sa inyo. Golden Voice of Marawi, shoutout po sa inyo. Bienvenido Lantaho, shoutout po. Raul Cabahug, shoutout po sa inyo. Sid, shoutout po sa inyo Mama Rilin Guadalupe, shoutout po. Susan Alma, shoutout po sa inyo. Romilda Handa, shoutout po sa inyo. Marciana de la Cruz, shoutout po. Vin Agustin, shoutout po. At Joey, ayan, shoutout po. Angeles Supan, shoutout po sa inyo. Bien, shoutout po. Adonis Zaragoza, shoutout po. Korean name o Japanese name, shoutout po sa inyo. Alberto Gabriel, shoutout po. Botski Plaza, shoutout po sa inyo. Mary Janet Boda, shoutout po sa inyo. Umix, shoutout po. Nelson Dukis, shoutout po sa inyo. At Teresita Ricky De Vera, shoutout po. Connie Bae, shoutout po sa inyo. At kay siyempre, wag natin kalimutan si Ma'am Marisa Malayas. Sa Taiwan siya nanonood. Yan, kung umabot ka sa video natin ito, huwag mong kalimutan, like, share. Ang yan ang ating paglalambing. Bye-bye! Sa muli!